Mga mahal kong kaibigan, maghanda kayo para sa isang kwento na siguradong hahaplos sa puso ninyo at magpapaluha sa inyo. Ito ang kakaibang kwento ni Mateo, isang batang 12 taong gulang na nawala ng lahat, at ni Elena, isang lola na isinantabi ang sarili niyang kapayapaan para iligtas ang kanyang apo mula sa pag-abandona. Hindi lang ito simpleng kwento tungkol sa pangalawang pagkakataon. Ito rin ay tungkol sa napakalakas na kapangyarihan ng pagmamahal na walang kondisyon at kung paanong ang mga taong hindi mo inaasahan ang siyang nagiging tunay na bayani sa buhay natin. Pero ang matutuklasan ninyo sa huli ay talagang magpapamangha sa inyo. Dahil ang isang gawa ng pag-ibig na akala nilang nawala na ay bumalik sa pinakamaganda at pinakahindi inaasahang paraan. Manatili kayo hanggang dulo dahil ang twist ng kwentong ito ay hindi ninyo makakalimutan. At kung maaantig kayo ng kwentong ito, suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentong diretsyong tatama sa inyong puso. Sa maliit na bayan ng San Rafael, kung saan kilala ng lahat ang isa't isa at halos imposibleng magtago ng kahit anong sikreto, doon nakatira ang isang batang 12 taong gulang na si Mateo. Nagsimula ang kanyang kwento gaya ng karamihan ng mga bata, puno ng pangarap, ngiti, at inosenteng pananaw sa buhay. Pero may ibang planong inilaan ang mundo para sa kanya. Ang kanyang ina, si Carmen, ay minsang naging isang babae na sagana sa pag-asa at sigla. Nagtatrabaho siya sa panaderya ng bayan at kilala siya ng lahat dahil sa kanyang ngiting nakakahawa at sa malambot niyang pakikitungo sa mga tao. Pero dumating ang droga sa buhay niya na parang isang tahimik na bagyong dahan-dahang sumira sa lahat. Ang unay simpleng pagtakas sa problema, pero kalaunan na ay siya ring ugat ng lahat ng sakit at kaguluhan sa buhay niya. Ang ama ni Mateo ay hindi kailanman naging bahagi ng kanilang buhay. Isa lang itong pangalan sa isang papel, isang anino na nag-iwan ng mga pangakong walang katuparan, at isang inang mag-isa na nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. Sa loob ng ilang buwan, tahimik na saksi si Mateo sa pagkabulok ng buhay ng kanyang ina. Nakikita niya itong umuuwi sa kakaibang oras, may matang wala sa ulirat at mga kamay na nanginginig. Natuto na siyang maghanda ng sariling pagkain gamit ang kung anumang makikita niya sa ref, maglaba ng sarili niyang damit sa maliit na lababo sa likod ng bahay, at magsinungaling sa eskwela kapag tinatanong kung bakit siya late o bakit gusot at madumi ang kanyang uniforme. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Sa maliit na baryo, imposibleng itago ang katotohanan ng matagal. May mga naawa, pero mas marami ang nagtataka lang para may maikwento. Pero si Mateo, nakabuo na ng matigas na pader sa puso niya, isang proteksyon laban sa mga tingin ng awa at mga bulong na tila kutsilyong tumatama sa likod niya. Isang umagang nagbago sa lahat. Nagising si Mateo sa bahay na madalas naman talagang walang tao, pero iba ang pakiramdam ngayon. Nakita niya ang isang gusot na papel sa mesa ng kusina, sinulatan ng nanginginig na kamay. "Perdóname, mi amor. No puedo ser la madre que necesitas. Cuídate mucho." Binasa yon ni Mateo paulit-ulit na parang kapag inulit niya, mag-iiba ang kahulugan, pero hindi nagbago. At doon mismo gumuho ang mundo niyang matagal na niyang sinisikap pagtagpi-tagpi. Sa edad na 12, tuluyan siyang naiwan mag-isa, walang direksyon at walang alam kung saan dapat pumunta. Sa loob ng 3 araw, nabuhay si Mateo sa isang kakaibang limbo. Pumapasok siya sa eskwela na parang walang nangyayari. Pag-uwi niya, ang bahay ay parehong tahimik at hungkag. Nabubuhay siya sa kaunting natira sa kusina, isang lata ng tuna, ilang pakete ng crackers at konting bigas. Sa gabi, nakahiga siya at nakatitig sa kisame, paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung babalik pa kaya ang kanyang ina
O baka iyon na talaga ang magiging bago niyang realidad. Mag-isa, walang kasiguruhan. Siya si Doña Esperanza, ang mabait na kapitbahay, ang unang kumilos. Isa siyang matandang babae na hindi na kailangan pang magtanong para malaman kapag may mali. Napansin niyang bukas ang ilaw ng bahay buong gabi. Walang normal na galaw sa araw. At si Mateo ay mas payat, mas tahimik, parang nawalan ng kulay. Pagdating ng ika-4 na araw, kumatok siya ng mariin sa pinto. Pagbukas ni Mateo, hindi na kailangan ng paliwanag. Ang maputlang mukha ng bata, ang lumulubog niyang mga mata, at ang sobrang tahimik na bahay. Lahat yun ay nagsisigaw ng katotohanan. Nasaan ang nanay mo, hiho? Tanong ni Doña Esperanza sa malumanay pero matatag na boses. Doon na tuluyang bumigay si Mateo. Ang luhang matagal niyang pinipigil, bumuhos na parang rumaragasang ilog. At sa pagitan ng paghikbi, sinabi niya ang buong katotohanan. Kinahapunan din iyon, tumawag si Doña Esperanza sa isang taong magbabago ng kapalaran ni Mateo. Tinawagan niya si Elena. Ang ina ng amang kailanman ay hindi naging bahagi ng buhay ng bata. Si Elena ay 68 taong gulang, nakatira sa kabilang dulo ng bayan, at matagal nang lumayo sa gulo dahil sa mga dating hidwaan nila ni Carmen. Natanggap ni Elena ang tawag habang naghahanda ng hapunan sa kanyang simpleng kusina. At nang marinig niya mula kay Doña Esperanza ang tunay na nangyari, para siyang tinamaan ng isang matinding sampal sa dibdib. Hindi ko na nakikita si Mateo ng mahigit 2 taon, pero sadyang malakas ang tawag ng dugo at agad na nagising ang instinct ko bilang ina. Paparoon na ako ngayon din. Iyon lang ang sinabi ko bago ibaba ang telepono. Dumating si Elena sa bahay ni Carmen habang papalubog ang araw. Inabutan niyang nakaawang ang pinto at nakita si Mateo na nakaupo sa lapag ng kusina. Pilit binubuksan ang isang lata ng expired na beans gamit ang kutsilyong pangmesa. Para siyang nabiyak sa puso sa tanawing iyon. "Abuela!" bulong ni Mateo nang makita siyang pumasok. At sa iisang salitang iyon, ramdam niya ang napakaraming sakit, napakaraming pag-iisa, at napakaraming pagkauhaw sa pagmamahal, kaya kinailangan niyang umalalay sa dingding para hindi matumba. Lumapit siya ng dahan-dahan, lumuhod sa tabi nito, at niyakap ng buong lakas. Isang yakap na may dalang taon-taong pag-ibig na hindi na ipakita, mga pagkakataong nawala, at oras na hindi na maibabalik, pero maaari pa nilang sulitin mula sa sandaling iyon. "Anak ko, mahal kong bata," bulong niya sa tenga nito habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. "Hindi ka na muling mag-iisa. Hindi na." Ang bahay ni Elena ay isang mundong lubos na naiiba sa kinagisnan ni Mateo. Maliit lang ito pero napaka-komportable. May dingding na pininturahan ng maiinit na kulay, mga kortinang gawa kamay, at laging may amoy ng lutong bahay na naglalagi sa hangin. Mayroon itong 2 kwarto, isang simpleng sala na may lumang sofa pero sobrang lambot, isang kusinang laging may buhay, at isang maliit na bakuran kung saan nagtatanim si Elena ng kamatis, cilantro, at yerba buena. 10 taon nang mag-isa si Elena mula nang mabiyuda siya. May sarili na siyang mga nakasanayang gawain, simple at maayos, na naging haligi ng kanyang tahimik na pamumuhay. Pero nang dumating si Mateo, nagbago ang lahat at handang-handa siyang umangkop. Kinagabihan, naghanda si Elena ng masaganang hapunan. Sopas ng gulay, kanin na may beans, mainit na tortillas, at malamig na horchata. Kumain si Mateo na para bang iyon ang kauna-unahang totoong pagkain na natikman niya sa loob ng ilang linggo. At malamang, ganoon nga. Dahan-dahan lang, mahal, malumanay na sabi ni Elena. Hindi mauubos ang pagkain. Dito, lagi kang may makakain.
Pagkatapos kumain, ipinakita ni Elena ang bago nitong kwarto. Maliit lang, pero kumpleto para sa isang bata. Isang solong kama na may malinis na sapin at kumot na siya mismo ang nagtahi. Isang maliit na mesa para sa gawain sa eskwela. At isang bintanang nakaharap sa bakuran. "Akin po! Ito?" tanong ni Mateo. Hindi makapaniwala. Parang napakaganda para maging totoo. "Iyo yan," kumpirmasyon ni Elena. "At bahay mo na rin ito. Hindi mo kailangan magpaalam sa kahit ano. Hindi mo kailangang matakot. Dito, ligtas ka." Hindi agad naging madali ang pag-angkop. Sanay si Mateo na umasa sa sarili dahil sa pangangailangan at noong una, hirap siyang tanggapin na may nag-aalaga na sa kanya. Maaga siyang nagigising, nauuna pa kay Elena, para subukang maghanda ng sarili niyang almusal, para hindi maging pabigat. Palagi siyang nag-aalok tumulong. Parang kailangan niyang pagtrabahuan ang pwesto niya sa bahay. Nauunawaan niyon ni Elena. Pinalaki niya ang sarili niyang anak at alam niya ang ugali ng mga batang nakaranas ng pag-abandona. Gumagawa sila ng sariling mekanismo para mabuhay at napakahirap nitong buwagin. Kaya araw-araw, sa walang katapusang pasensya, ipinapakita niya kay Mateo na ang pagmamahal niya ay hindi nakabase sa kondisyon at hindi niya kailangang gawin ang kahit ano para maging karapat-dapat dito. Nabubuhay si Elena bilang isang mananahi. Mayroon siyang lumang makinang detahi na singer. Minana pa niya sa kanyang ina. Kahit ilang dekada na, pulido pa rin ang takbo nito. Nag-aalok siya ng mga serbisyo mula sa bahay. Pagtatabas, paggawa ng uniforme, pananahi ng mga bestida para sa espesyal na okasyon, at pagbuburda ng mga mantel at serbietang inio-order. Hindi man kalakihan ang kita, palagi naman itong sapat. Pinipili siya ng mga tao dahil sa kalidad, sa pagiging nasa oras, at sa pagiging tama ng kanyang singil. Pero dahil naroon na si Mateo, kailangan niyang pagkasyahin ang bawat sentimo. Mas maraming pagkain, gamit sa eskwela, damit, at lahat ng maliliit na gastusing kaakibat ng pag-alaga sa isang 12 taong gulang na bata. Hindi kailanman nagreklamo si Elena, pero mapanuri si Mateo. Alam niyang nagpapakahirap ang kanyang abuela. Madaling araw na nagtatrabaho, iniiwasan ang mumunting luho, at tinitimbang bawat bili sa palengke. Isang hapon, habang abalang-abala si Elena sa paggawa ng isang maselang bestida para sa isang kinseanyera, lumapit si Mateo ng may pag-aalinlangan. "Abuela, pwede po ba akong tumulong?" Inangat ni Elena ang tingin mula sa tahi at nakita ang sabik na mga mata ng apo niya. Ngumiti siya ng may lambing. "Alam mo anak, malaking tulong ang bata at magaling na mga mata, gaya mo para sa pag-enhebra ng karayom at paghihiwalay ng mga botones ayon sa kulay at laki." Nagsimula lamang iyon bilang simpleng paraan para maaliw si Mateo, pero naging mas malalim pa. Napansin nilang likas na magaling ang bata sa detalyadong trabaho. Ang mga daliri nitong nasanay sa sariling pag-aalaga at paglutas ng praktikal na problema ay mabilis at eksakto. Mahusay din ang mata niya sa kulay at disenyo. Ang pananahi, paliwanag ni Alina, habang tinuturuan itong gumawa ng simpleng tahi. Para rin yang pagbuo ng bahay. Kailangan ng matibay na pundasyon, tiyaga sa bawat hakbang, at pagmamahal sa bawat detalye. Kapag nagmadali ka, halata. Kapag ginawa mo ng may puso, nagiging maganda at tumatagal. Sinisimsim ni Mateo ang bawat aral, hindi lang ang teknik, kundi pati ang pilosopiya ng gawaing may kamay. Ang kahalagahan ng kalidad kaysa dami, ang halaga ng pasensya, at ang tuwang dulot ng paglikha ng isang bagay na maganda mula sa wala. Sa loob ng ilang buwan, kaya na niyang gumawa ng basic na tahi, mag-enhebra ng karayom ng mabilis, at nagsimula na ring matuto ng simpleng burda. Mangha si Elena, hindi lang dahil nagustuhan ito ng apo niya,
kundi dahil may natural itong talento. Hindi lang sa bahay makikita ang pagbabago kay Mateo, kundi pati sa eskwela. Napansin agad ng mga guro ang kaibahan. Ang batang dating pumapasok na gutom, pagod, at madalas wala sa sarili. Ngayon ay aktibong nakikilahok sa klase. May sigla na siyang makipaglaro at malaki ang itinaas ng kanyang grado. Dahil dito, nagpa siya ang punong guro, si Mrs. Patricia, na bumisita sa kanilang tahanan para kilalanin ang taong nasa likod ng nakakamanghang pagbabago. Nang makarating siya sa bahay ni Elena, isang tanawin ang sumalubong sa kanya, isang eksenang lubos na tumagos sa puso niya. Abuela iyo, nagtatrabaho ng magkasabay na parang sanay sa isa't isa. Siya, mataimtim na tumatahi ng isang eleganteng bestida, at ako naman, maingat na inilalagay ang mga lentejuelas ayon sa disenyo na kami mismo ang bumuo. Senyora Elena, sabi ng direktora, hindi ko alam kung paano mo nagawa, pero hindi na makilala si Mateo. Isa na siya sa pinakamahusay naming estudyante ngayon. Pero higit pa roon, kitang-kita na masaya siyang bata. May kumpiyansa sa sarili. Ngumiti si Elena. Taglay ang tahimik na pagmamalaking likas sa mga lola kapag kinikilala ang kabutihan ng kanilang mga apo. Binigyan ko lang siya ng bagay na karapat-dapat makuha ng lahat ng bata, sagot niya ng payak. Pagmamahal na walang hinihinging kapalit, isang tahanang matatag, at ang tiwalang kaya niyang abutin ng anumang hangarin niya. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang tumibay ang ugnayan ni na Elena at Mateo. Nabuo nila ang mga ritual na mahalaga para sa kanilang dalawa. Sabay na pag-aalmusal tuwing umaga, habang pinaplano ang takbo ng araw, pagtatrabaho sa maliit na talyer. Tuwing hapon matapos ni Mateo ang takdang aralin, pangangalaga sa maliit nilang hardin tuwing weekend, at gabi-gabing pag-uusap bago matulog tungkol sa mga nangyari sa araw na lumipas, mga pangarap nila para sa hinaharap, at ang pasasalamat na nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa pagdaan ng mga buwan, lumitaw ng maliwanag sa lahat ng customer ni Elena ang talento ni Mateo. Hindi na lamang siya tagapag-asikaso ng maliliit na gawain. Nagmumungkahi na siya ng mga malikhaing ideya, nagpapakita ng magagandang kombinasyon ng kulay, at gumuguhit pa ng maliliit na detalyeng nagiging tatak ng bawat piraso. Isang kliyente, si Doña Mercedes, sobrang namangha sa bordadong ginawa ni Mateo sa kanyang blusa, kaya tinanong niya si Elena kung maaari ba raw magpagawa ng direkta sa bata. Maiisip mo ba yon? Sabi ni Elena kay Mateo ng gabing iyon. Gusto ni Doña Mercedes na gumawa ka raw ng espesyal na burda para sa mantel ng kanyang mesa. Sabi niya, hindi pa raw siya nakakakita ng ganitong kalinis at ganda ng trabaho. Namula si Mateo, hindi lang sa tuwa kundi dahil dama rin niya ang bigat ng tiwalang ibinigay sa kanya. Isang linggo niyang pinagtuunan ang pagbubuo ng isang floral na burda. May rosas, mirasol, at paikot-ikot na baging. Lahat hinabi gamit ang mga sinulid na masusin niyang pinili. Nang makita ni Doña Mercedes ang natapos na obra, hindi siya makapaniwala na gawa yon ng isang 13 taong gulang. Hindi lang ito basta burda, sabi niya ng puno ng paghanga. Sining ito, tanging sining. May talento si Mateo na dapat alagaan at palaguin. Kinagabihan, nagmungkahi si Elena ng isang bagay na magbabago sa kanilang mga buhay. Ano sa tingin mo kung gawin na nating opisyal ito? Tanong niya. Pwede tayong maglagay ng karatula sa harap ng bahay at simulan ng sarili nating negosyo. Elena at Mateo, kostura at bordados artesanales. Handa ka ba sa bagong adventure na to kasama ko? Nagningning ang mga mata ni Mateo sa isang uri ng saya na hindi pa nakita ni Elena noon. Hindi lang iyon basta excitement. Iyon ang pagkakaunawa na natagpuan niya ang kanyang hilig, ang lugar niya sa mundo, at nahanap niya ito kasama ng taong pinakamahal niya. Kinabukasan,
Gamit ang pinagsama nilang ipon, bumili sila ng mga materyales para gumawa ng isang magandang homemade sign, makulay at masaya, at isinabit nila yon sa harapan ng bahay. At doon ipinanganak ang opisyal na negosyo ni na Elena at Mateo. Ang proyektong nagsimula sa loob ng pamilya ay mabilis na lumaki. Ang pambihirang kalidad ng kanilang gawa, ang sariwang malikhaing ideyang hatid ni Mateo, at ang matatag na karanasan ni Elena ay lumikha ng reputasyong umabot lampas pa sa kanilang bayan. Nagsidatingan ang mga tao mula sa mga karatig bayan, dala-dala ng mga kwento at rekomendasyon. Bawat piyesa na kanilang binibigay ay parang isang likhang sining, at bawat nasisiyahang kostyumer ay nagiging tagapagdala ng kanilang pangalan. Nakabuo si Mateo ng sarili niyang estilo, isang pagsasanib ng tradisyonal at moderno. May buhay at kakaibang karakter ang kanyang mga burda na hindi makayang gawinan ng iba. Namamangha si Elena habang nakikita ang apo niya, na 1 taon lang ang nakalilipas ay dumating sa kanyang bahay bilang isang batang takot at nag-iisa. Ngayon ay buong kumpiyansang humaharap sa mga customer na parang bihasang artisan na. Hanggang sa dumating ang pagkakataong hindi nila inaasahan. Isang eksklusibong butik sa kabisera ang nakarinig tungkol sa kanilang trabaho mula sa isang customer na lumipat doon. At nais nilang umorder ng isang buong koleksyon ng mga artisanal pieces para ibenta sa kanilang tindahan. Era el pedido más grande y desafiante que habían recibido jamás. Ipinapahiwatig nito ang paggawa ng 20 natatanging piyesa, mga bestida, blusa, mantel, at mga dekorasyong unan. Bawat isa may orihinal na burda at perpektong teknik sa pananahi. Ang ibinigay na palugit ay 3 buwan. At ang alok na bayad ay higit pa sa perang nakita ni Elena na magkakasama sa buong buhay niya. Nabigla si Elena sa laki ng proyektong ito. Isang malaking karangalan, ngunit kasabay nito ang napakalaking responsibilidad. Paano kung hindi nila matugunan ang inaasahan? Paano kung hindi sapat ang kalidad ng kanilang gawa para sa isang butik sa kabisera? Pero si Mateo, na patuloy na nagpapakita ng pagiging mas higit pa sa kanyang edad, ay nagsabi, "Abuela, nakarating tayo rito dahil nagtulungan tayo. Dahil nagtiwala tayo sa isa't isa. Hindi magiging iba ito. Kaya natin to at magagawa natin ng mas maganda pa kaysa sa inaasahan nila." Si has llegado hasta aquí, déjanos un comentario contándonos qué opinas de esta increíble transformación de Mateo. Ang sumunod na 3 buwan ang pinakamabigat at pinakamapwersang yugto ng kanilang buhay. Si Elena at Mateo, magkasalo mula madaling araw hanggang hating gabi, gumagawa ng bawat piyesa na may sukdulang pag-aalaga. Humingi pa si Mateo ng permiso sa eskwela para makapag-aral muna sa bahay sa ilang araw, para lamang makapaglaan ng higit na oras sa proyekto. Bawat burda ay isang maliit na obra maestra. Bumuo si Mateo ng mga disenyo para sa bawat piyesa. Mga ibong tropikal para sa mga blusa, geometric pattern mula sa kulturang katutubo para sa mga mantel, at mga ligaw na bulaklak para sa mga bestida. Si Elena naman ang humahawak sa mga pinakamahirap na tahi. Pero si Mateo ang ganap na may hawak sa disenyo at paggawa ng burda. Hiningi ng butik na ang bawat piyesa ay may etiketa na nagkukuwento ng kasaysayan ng paggawa nito. Nagpasya sina Elena at Mateo na bawat etiketa ay may nakalagay na pangalan nilang 2 at isang payak, pero makapangyarihang linya, hecho con amor en San Rafael, donde las tradiciones familiares cobran vida. Nang tuluyang maihatid nila ang buong koleksyon, napipi ang may-ari ng butik, si Senyora Alejandra. Inaasahan niyang makatanggap ng dekalidad na gawa, pero ang nasa harap niya ay higit pa roon, kahangahangang sining. Hindi lang ito damit at dekorasyon, sabi niya na puno ng emosyon. Ang bawat piyesa ay may sariling kwento, may kaluluwa. Ramdam ang pagmamahal at dedikasyon sa bawat detalye. Hindi lang kayo artesanos,
Tunay kayong artistas. Ang kabayarang natanggap nila noong hapon na iyon ay lubos na nagbago sa kalagayan nila. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangang mag-alala ni Elena tungkol sa pagtatapos ng buwan. Maaari na niyang pagandahin ang buong bahay, bumili ng bagong makinang panahin na moderno, at magsimulang mag-ipon para sa kinabukasan ni Mateo. Pero higit pa sa pera, ang pinakamahalaga ay ang kumpirmasyon na natagpuan nila hindi lang isang paraan para mabuhay, kundi isang paraan para lumikha ng kagandahan sa mundo. Isang paraan para pahalagahan ang tradisyon at magtayo ng hinaharap ng magkasama. At sa oras na tila nasa pinakamagandang balanse na ang kanilang mga buhay, may pagsubok na humarang sa kanilang daraanan. Isang pagsubok na susukat sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Nagsimula si Elena na makaramdam ng sobrang pagkapagod. Sa una, inakala niyang ito ay dahil sa sobrang trabaho nitong mga huling buwan, dahil sa edad, at dahil sa stress ng pamamahala sa lumalaking negosyo. Pero nang magsimula siyang makaranas ng hilo at pananakit ng dibdib, lubos na nag-alala si Mateo. "Abuela!" sabi niya ng may diin, "kailangan mo pong magpatingin sa doktor. Hindi normal yan." Tulad ng maraming nasa henerasyon niya, may pag-aalinlangan si Elena pagdating sa mga doktor at madalas niyang minamaliit ang sarili niyang nararamdaman. "Gawa lang ito ng edad, Carino," sagot niya. "Wala tong hindi kayang ayusin ng pahinga." Pero isang umaga, habang gumagawa sila ng bagong order, biglang nawala ng malay si Elena. Mateo, na halos hindi makahinga sa takot, ay tumakbo para humingi ng tulong kay Doña Esperanza, na agad namang tumawag ng ambulansya. Sa ospital, matapos ang maraming pagsusuri, lumabas ang isang diagnosis na napakabigat. May sakit sa puso si Elena na nangangailangan ng agarang gamutan at napakamahal na paggamot. Kung walang operasyon, mabilis na lalala ang kondisyon niya. Pero kung maaoperahan siya, napakaganda ng tsansa niyang tuluyang gumaling. Ang problema lang, ang gastos ay higit pa sa lahat ng kinita nila buong taon. Kinagabihan, habang magkasama sila sa kwarto ng ospital, hinawakan ni Elena ang kamay ni Mateo at mahina, pero malinaw na nagsabi, "Anak, makinig ka sa akin. Kung sakaling may mangyari sa akin, gusto kong malaman mo na ang mga taon nakasama kita, ang pinakamaliligaya sa buong buhay ko. Ibinigay mo sa akin ang dahilan para mabuhay noong pakiramdam ko wala na akong dahilan." Si Mateo, na tumutulo ang luha habang pinapahid niya ito, ay sumagot, "Huwag mo yang sabihin, abuela. Walang mangyayari sa'yo. Makakahanap tayo ng paraan para mabayaran ang operasyon. Ibebenta natin lahat kung kinakailangan." "May halaga ang ating maliit na toller," patuloy ni Elena. "Pati ang bahay. Kung sakali mang may mangyari sa akin, lahat ng iyan ay sayo. Makakapag-aral ka, magagawa mo ang sarili mong buhay." "Hindi." Pinigilan siya ni Mateo at pati siya mismo nagulat sa tigas ng kanyang tinig. "Hindi ka mamamatay at hindi natin ibebenta ang kahit ano. May ibang paraan." Umuwi si Mateo ng gabing iyon nang puno ng nagkakagulong mga ideya. Binusisi niya lahat ng ipon niya, kinuwenta ang halaga ng mga gamit nila sa pagtatahi. Inisip kung sino-sino ang maaaring makatulong. Pero wala. Kulang ang lahat. Doon niya biglang naalala ang business card na ibinigay ng Senyora Alejandra mula sa butik noong sinabi nitong tawagan siya kung sakaling kailanganin nila ng kahit ano. Bagamat nanginginig ang mga kamay, dinayal niya ang numero. At nang sumagot ang Senyora Alejandra, ipinaliwanag niya ang nangyayari. Tapat, buo at masakit. Ikinuwento niya ang sakit ni Elena, ang laki ng gastos ng operasyon at kung gaano siya desperado. Hindi nagdalawang isip ang sagot ng Senyora Alejandra. "Mateo, binago ninyo ni Elena ang buong negosyo ko. Ang mga gawa ninyo ang pinakamabenta sa butik at may mga kliyenteng kayo mismo ang hinahanap. Pero higit pa dyan kayo ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng sining sa paggawa ng kamay."
Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. May alok ako. Ako ang mag-aba advance ng pera para sa operasyon ni Elena at babayaran ninyo ako sa pamamagitan ng trabaho. Gusto kong gumawa kayo ng isang eksklusibong koleksyon para sa butika ko, isang koleksyong tanging sa akin lang mabibili. Ano sa tingin mo? Patas ba iyon? Halos hindi makapaniwala si Mateo sa narinig niya. Hindi ito limos isang patas na kasunduan ito na kumikilala sa dignidad nila at sa talento nila. Senyora Alejandra, halos maputol ang boses niya. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Huwag kang magpasalamat, sagot niya. Ito ay isang investment. Naniniwala ako sa inyo. Alam kong makakagawa kayo ng isang bagay na talagang pambihira. Nang maoperahan si Elena, naging matagumpay ang lahat. Mismong mga doktor ang nagsabi na maganda ang tiyansa niya at basta't susundin niya ang tamang pag-aalaga, makababalik siya sa normal na buhay sa loob lamang ng ilang linggo. Habang nagpapagaling, naging halos perpektong tagapag-alaga si Mateo. Siya ang naghahanda ng masusustansyang pagkain, siya ang nag-aabot ng gamot sa tamang oras, at siya rin ang nagbibigay aliw sa lola sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga ideya para sa bagong koleksyong gagawin nila para kay Senyora Alejandra. Abuela, sabi niya habang ipinapakita ang mga bagong guhit na nilikha niya. Gusto kong ikuwento ng koleksyong ito ang kwento natin. Gusto kong bawat piraso ay magsalita tungkol sa kung ano ang kahulugan natin para sa isa't isa. Si Elena, kahit mahina pa, ay kumikislap ang mga mata sa tuwa habang maingat na tinitingnan ang bawat disenyo. Napakaganda ng mga to, anak. Ramdam ko ang puso mo sa bawat guhit. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Elena at kaya na niyang bumalik sa toller, nakatagpo sila ng bago at mas matibay na ritmo sa pagtatrabaho. Sa mga panahong iyon, lalo pang nag-mature si Mateo. At si Elena naman ay natutong magtiwala ng buo sa talento at kakayahan ng kanyang apo. Ang koleksyong ginawa nila sa mga sumunod na buwan ang naging obra maestra nila. Tinawag nila itong Raices y Alas, mga ugat na sumasalamin sa kanilang pamilyang tradisyon at sinaunang teknik, at mga pakpak na kumakatawan sa mga pangarap at walang katapusang posibilidad ng hinaharap. Bawat piraso ay parang isang biswal na talinghaga ng buhay nila. Mga bordadong nagsisimula sa tradisyonal na mga pattern at unti-unting umuusbong tungo sa mas modernong disenyo. Mga kulay na nagsisimula sa Hasya Brillantes Matices de Esperanza, costuras que unían lo clásico con lo contemporáneo. Ang koleksyong Raices y Alas ay naging isang napakalaking tagumpay na lampas pa sa lahat ng inaasahan. Hindi lang ito naubos agad sa butik ng Senyora Alejandra, kundi nakakuha rin ito ng atensyon ng maraming negosyante, designers, at maging ng mga media na nakatutok sa sining at artesaniyas. Isang mamamahayag mula sa isang kilalang magasin ng disenyo ang bumiyahe pa papuntang San Rafael para gumawa ng isang espesyal na ulat tungkol kina Elena at Mateo. Ang artikulong pinamagatang El Milagro de San Rafael, Cuando el amor crea arte, ay agad naging istak sa mga pinakabinabahaging kwento ng naturang magasin. Ang epekto ng naturang publicity ay talagang kahanga-hanga. Nagsimulang dumating ang mga order mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging mula sa ibang bansa. Natagpuan ni na Elena at Mateo ang kanilang mga sarili sa isang pambihirang posisyon, ang kakayahang pumili ng mga proyektong tunay nilang nais at magtrabaho lamang sa mga bagay na pinapainit ng puso nila. Nagpasya silang kumuha ng iba pang mga artisanang kababaihan mula sa kanilang baryo, mga babaeng marunong ng mga sinaunang teknik ng pananahi at pagbuburda mula pa sa kanilang sariling pamilya. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong gawing matatag na kabuhayan ang kanilang kaalaman. Ang maliit na toller ni Elena ay naging isang masiglang sentro ng produksyong artisanal na sumusuporta sa 12 kababaihan
at nagbibigay ng marangal na trabaho sa marami pang pamilyang nangangailangan. Si Mateo naman, na ngayon ay 16 na taong gulang, ay unti-unting naging pangunahing designer ng buong Toller. Kahit lagi niyang kinokonsulta si Elena sa bawat mahahalagang desisyon, malinaw na lumalago at nagiging mas personal at mas kakaiba ang sariling estilo niya. Nananatili siyang tapat sa tradisyonal na teknik, pero ginagamit niya ito sa paraang malikhain at makabago. Bagay na kinahuhumalingan ng mga kliyenteng mula sa iba't ibang henerasyon. Nang mag-17 taon si Mateo, nakatanggap sila ng tawag na muling magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Tumawag ang Instituto Nacional de Artes Aplicadas, ang pinakaprestihiyosong paaralan ng disenyo sa buong bansa. Nakita nila ang gawa ni Mateo sa magazine. Pinag-aralan ang kanyang kwento at nais siyang bigyan ng full scholarship para mag-aral ng disenyo ng tela at kontemporaryong sining. Bumulwak ang damdamin ni na Elena at Mateo, sobrang tuwa na may halong pangamba. Napakalaking oportunidad iyon, isang akademikong pagkilala na matagal nang nakita ni Elena sa apo. Pero nangangahulugan din iyon na kailangan ng lumipat ni Mateo sa kabisera. Malayo kay Elena, malayo sa bayan nila, at malayo sa lahat ng kinalakhan niya. Abuela, sabi ni Mateo ng gabing iyon, habang naglalakad sila sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Ayokong iwan ka, maaari nating tanggihan ang scholarship at magpatuloy na lang tayo sa ginagawa natin. Ang ganda ng teamwork natin. Para saan pa ang universidad? Huminto si Elena, hinawakan ng mga kamay ng apo, at tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Mateo, makinig ka ng mabuti. Itinuro ko na sa iyo ang lahat ng alam ko, ang lahat ng kaya kong ituro. Pero may isang buong mundo ng kaalaman na naghihintay sa iyo. May mga teknik na hindi ko kailanman natutunan, mga oportunidad na hindi ko naranasan. Ang universidad na yan ang magbibigay sa iyo ng mga kasangkapang kailangan mo para dalhin. Cada noche Omar Castillo se preguntaba por qué su hija de 14 años regresaba a casa completamente agotada. La decisión de instalar una cámara oculta en su habitación lo llevó a descubrir la verdad más oscura de su existencia. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad nos sigues. Con tu apoyo a través de likes y compartidas nos ayudas a continuar. Que tengas una experiencia memorable. Durante aquel año, en una de esas noches frías de diciembre en Ciudad de México, en el tercer piso de un edificio deteriorado, Omar Castillo, técnico en refrigeración de 45 años, se revolvía en su cama metálica que crujía bajo su peso. De repente, se sobresaltó al escuchar una tos suave y seca proveniente de la habitación contigua. Ana gritó con voz suave, pero no obtuvo respuesta alguna. Ana Castillo, su hija de 14 años, anteriormente solía arreglarse el cabello largo y oscuro con esmero antes de ir a la escuela. Ahora su cabellera permanecía la mayor parte del tiempo desarreglada. Sus ojos, que recordaban a los de su difunta madre Esperanza, redondos y brillantes, ahora lucían constantemente cansados y apagados. Cuando Omar abrió la puerta y entró, encontró a Ana acurrucada hacia la pared. Bajo la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, su piel parecía pálida con tonos grisáceos. ¿Te encuentras bien?" Tanong niya ng marahan habang umuupo sa gilid ng kama. Tumango lang ang dalaga nang hindi lumilingon. "Estoy bien, papá. Solo fatigada por los estudios." "¿Qué estudios son esos que han hecho que tus calificaciones bajen tanto? He revisado tu boletín," sabi ni Omar, may halong pag-aalala at bahagyang panunumbat. Ana permaneció inmóvil. "Estudiaré más." Napabuntong hininga si Omar. Ramdam niyang may kakaibang nangyayari sa anak niyang babae mula pa noong 1 linggo. Minsan nagigising ito sa kalagitnaan ng gabi. Sumisigaw at nanginginig. Pagkatapos ay hahawakan nito ang ulo niya,
Parang sinusubukang pakalmahin ang sarili. May mga araw na ilang subo lang ang kinakain niya bago sabihin na busog na siya. Maputla ang balat niya, tuyo at bitak-bitak ang mga labi. Pero ang pinakamasakit para kay Omar ay yung nakikita niyang walang kaparis na pagod sa mga mata nito. Simula nang mawala ang asawa niyang si Esperanza sa isang aksidenteng sasakyan noong 2020, ginampanan ni Omar ang papel ng ama at ina sa iisang katawan. Natuto siyang tirintas ang buhok ni Ana, lutuin ang pasta na paborito nito, at isara ang mga botones ng uniforme tuwing umaga. Noong una, parang maayos naman ang lahat. Pero ngayon, pakiramdam niya ay unti-unting dumudulas sa mga kamay niya ang kontrol sa buhay nilang mag-ama. Kinabukasan, nagkita sila ng kaibigan niya mula sa Eskwela Teknika, si Sebastian Torres, sa isang maliit na kafe sa Colonia, Roma. "Has perdido peso, Omar?" sabi ni Sebastian habang ibinubuhos ang tsaa. "Sigo sin dormir bien por culpa de Ana," sagot niya habang tinatakpan ng mga kamay ang muka. "Se ha convertido en otra persona que no reconozco." Napakunot ang noo ni Sebastian. "¿Ha dicho algo? Solo dice que estudia mucho, pero no le creo. Una vez vi un moretón en su muñeca y cuando le pregunté, se rió y negó con la cabeza. Imposible. ¿Crees que está pasando por algo serio?" "No lo sé," sagot ni Omar na hindi man lang hinawakan ang tsaa. "Lo único que sé es que tengo mucho miedo." Kung mahilig ka sa ganitong uri ng kwento, huwag kalimutang i-follow ang aming channel para sa mas marami pang content na kagaya nito. Napakalaking tulong ng suporta mo. Tahimik sandali si Sebastian, tapos yumuko at bumulong. "Si estás tan preocupado, instala una cámara. Conozco a alguien llamado Carlos Morales, que trabaja en sistemas de vigilancia. Normalmente las instala en oficinas. Una en el pasillo y otra en la habitación serían suficientes. Si las colocas con cuidado, ¿quieres decir que la espié? No es espionaje, es protección. Los tiempos han cambiado." Nang gabing iyon na nasa klase pa si Ana at hindi pa umuuwi, kinuha ni Omar ang kit ng CCTV na dala ni Carlos Morales. Dahan-dahan niyang ikinabit ang isa sa pasilyo papunta sa kwarto ni Ana at ang isa na may itinago niya sa loob mismo ng lampshade. Wala siyang naramdaman ni hibla ng konsensya. Hindi na siya nahihiya na tila sinisilip niya ang pribadong buhay ng anak. Ang nararamdaman lang niya ay lumalaking kaba. Isang malaalong panginginig na pumipisil sa dibdib niya. Bandang alauna ng madaling araw, gising pa rin si Omar Castillo. Tahimik na umuwi si Ana, tulad ng nakaugalian. Kumain ito ng malamig na pagkain nang hindi nagsasalita. Tapos pumasok ito sa kwarto at isinara ang pinto. 2:10 AM, nagising si Omar sa isang mahinang tunog. Lumabas siya sa pasilyo, pero wala siyang nakita. Idinikit niya ang tenga sa pinto ng kwarto ng anak at narinig niya ang isang click, parang binubuksan ang latch ng bintana. Agad siyang bumalik sa sala at binuksan ang app ng surveillance sa telepono. Unti-unting nag-load ang mga imaheng itim at puti. Si Ana, nakaitim na abrigo na may hood at nakatali ang buhok. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at lumabas sa balcony. Sinilip ni Omar ang oras. 2:04 ng umaga. "Diyos mio!" bulong niya. Mahigpit na hawak ang kamao. Ilang sandali pa, may lumitaw na isa pang taong nakaitim na abrigo at naka-helmet pang motorsiklo. Nakatayo ito sa tabi ng motor, tila naghihintay. Tumakbo si Ana papunta sa lalaki, sumakay sa likuran, at nawala silang dalawa sa dilim ng gabi. Nanigas ang dibdib ni Omar. Nawalan siya ng lakas at bumagsak sa sahig, nanginginig ang mga kamay. Makailang ulit niyang pinanood ang video. At sa sumunod na 30 araw na recordings, nangyari pala ang eksenang iyon ng 22 beses. Kinahapunan, humarap si Omar kay Ana sa hapag. "¿A dónde fuiste anoche? 2:04. Napamulagat si Ana. Mabilis na tumingin sa ama.
¿De qué hablas, papá? Debí estar durmiendo. Saliste por la ventana, sagot ni Omar. Instalé cámaras en la habitación. Nahulog ang tinidor mula sa kamay ni Ana. Namutla siya na parang yelo. ¿Me estás vigilando? Sí, porque tengo miedo por ti. Perdí a tu madre Esperanza, y no quiero perderte a ti también. Nagsimulang umiyak si Ana. Pero walang lumabas ni isang salita. Tinakpan niya ang mukha at umiiling na parang may tinatanggihan na hindi niya kayang sabihin. Sa ibabang palapag, ang kapitbahay nilang si Roberto Herrera, isang retiradong gwardiya, ay minsan nang nakapansin. "Esta chica está pasando por algo grave," sabi niya kay Omar. "La he visto varias veces regresar tarde, sus ojos estaban rojos y sus pasos eran inestables." Tahimik lang si Omar. Huminga ng malalim si Roberto at nagpatuloy. "No la presiones demasiado. Es obvio que su corazón está herido." Esa noche Omar estaba acostado en su cama con el teléfono en la mano. Sus ojos estaban abiertos y su corazón como una tormenta. Una parte de él quería irrumpir en el cuarto de Ana y exigir la verdad, pero otra voz en su interior le advertía que si lo hacía de manera incorrecta, podría perderla para siempre. 2 días después, mientras Ana estaba en la escuela, Omar se sentó en la sala mirando fijamente la pantalla de su laptop. Comenzó a revisar cada grabación capturada por las cámaras. Sus manos temblaban. Marca de tiempo 2:48. Ana. Ana abrió la ventana silenciosamente vestida con su abrigo negro y salió. Un hombre con máscara se paró junto a una motocicleta. Ella se subió detrás, lo abrazó y se fueron juntos en la oscuridad de la ciudad. Omar murmuró apretando los dientes. ¿Quién es este maldito? Avanzó en la grabación. 4:27 AM. La motocicleta regresó. Ana se bajó con pasos inestables. Se apoyó en la pared para mantenerse en pie. En su muñeca izquierda había un moretón profundo y azulado. Abrió la puerta del balcón. Entró, se desplomó al suelo y se arrastró hacia su cama. Omar se congeló en su lugar. Lo que había visto atravesó su corazón como un cuchillo. Imposible. Solo tiene 14 años. Abrió la carpeta de grabaciones del mes pasado. Casi todas las noches entre las 2:31 de la mañana y las 4 de la mañana. Salía y repetía esto exactamente 22 veces. Omar Castillo ya no podía soportarlo. Se levantó de repente y golpeó la mesa con fuerza. Tomó su teléfono y llamó a Sebastián. «Necesito tu ayuda otra vez. Debo saber quién es ese hombre. Necesito saberlo todo. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Mi hija no solo sale en secreto, sino que alguien la lleva. Y cuando regresa su cuerpo está lleno de moretones. Tengo video. Necesito conocer la verdad, Sebastián». Está bien. Escucha. Conozco a alguien llamado Gabriel Morales. Era policía antes y ahora trabaja como investigador privado. Te daré su número, pero Omar, no actúes imprudentemente. Ten cuidado. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien lastima a mi hija. Esa noche, cuando Ana regresó a casa, Omar trató de mantener su tono de voz neutral en lo posible. «¿Cenaste? Comí un sándwich en la escuela. Te llevo a la escuela mañana». Ella negó con la cabeza. «No es necesario. Iré con una amiga». «¿Qué amiga?» Dudó por un momento. Patricia, de la clase de matemáticas». Omar asintió, pero no apartó los ojos del rostro de su hija. Esa noche vio otro video. Ana estaba sentada en su cama. Abrió su teléfono y comenzó a escuchar un mensaje de voz a través de auriculares. No estaba claro lo que se decía, pero ella enterró su cabeza en la almohada y comenzó a llorar en silencio. Omar miraba fijamente la pantalla, presionando sus labios hasta que sangraron. A la mañana siguiente, Omar se encontró con el investigador privado, Gabriel Morales, en un café en la avenida Insurgentes. Gabriel tenía unos 50 años, miradas frías y complexión delgada. «Dijiste que tienes video. Muéstramelo». Omar abrió su laptop.
Gabriel vio el video que mostraba a Ana saliendo secretamente de casa, subiendo a la motocicleta, luego regresando con moretones visibles. Después de 5 minutos asintió. Esto es suficiente para despertar sospechas. Si tienes tomas que muestren el área debajo del balcón, puedo comenzar a rastrear la ruta de la motocicleta. Tengo todas las tomas. Lo que necesito es un nombre, una cara y los lugares a donde van. Dame una semana. Pero Omar dijo mirándolo directamente a los ojos. Si la verdad es peor de lo que piensas, ¿estás preparado para ella? Omar apretó los puños con fuerza. Perdí a mi esposa Esperanza. No puedo perder a mi hija también. Después de 3 días, Gabriel llamó. Su voz sonaba preocupada. Libre ka ba ngayong gabi? Sumama ka sa akin. 3 gabi ko na silang minamanmanan. Pero kailangan mong maging handa. Gabi iyon nang pareho nilang takpan ang mukha gamit ang maskara at mga sombrero. Sinundan nila ang itim na motorsiklo na may plakang mula Ciudad de Mexico. Huminto ang motorsiklo sa harap ng isang maliit na kainan na may pulang karatula. Restaurante Rosa Roja, bulong ni Gabriel. Madalas puntahan ito ng mga lalaking nasa gitna ng edad. May checkpoint sa pinto. Papasok ako kasunod mo. Umasta kang normal na customer para hindi ka halata. Nilunok ni Omar ang kaba bago pumasok sa pulang pintong gawa sa kahoy. Banayad na dilaw ang mga ilaw at sumalubong sa kanya ang amoy ng alak at usok. Isang kalbong lalaki, nasa edad 40, ang tumingin sa kanya ng matalim. May appointment ka ba? Pinadala ko ni Mario. Sabi niya maganda raw ang ambience dito. Sagot ni Omar. Tinitigan siya ng lalaki sandali bago kumindat papunta sa loob. Umupo ka doon. Tahimik na pumasok si Omar. Sa loob, malakas ang tugtog na halos sumakit ang tenga. Mga batang babae na nakasuot ng maiikling damit at makapal na make-up ang umiikot sa mga mesa, nagsisilbi ng alak na may pilit na mga ngiti. Doon niya biglang nakita si Ana. Nakayuko ito, may hawak na bote, at nagsasalin ng inumin para sa lalaking nasa mid-40s na pulang-pula ang mukha sa kalasingan. Maging ang boses nito ay nagpatigil ng dugo ni Omar. Tara na! Ganda! Ngumiti ka naman! Sino bang nagturo sa'yo maging seryoso ng ganyan? Umatras si Ana, halatang kinakabahan. Tumawa ng malakas ang lalaki at hinila ang braso niya ng madiin. Napangiwi si Ana at nahulog ang bote, nabasag sa sahig. Isang tunog na nagpatahimik sa buong lugar ng ilang segundo. Mula sa likod, lumabas ang isang kalbo at matabang lalaking nakaputing polo. Galit na galit habang mabilis na lumalapit kay Ana. Ano bang kalokohan to? Sigaw niya. Yumuko si Ana at nanginginig na sagot, Pasensya po, Senyor Eduardo. May isang babaeng dumaan sa tabi ni Omar at bumulong. Siya ang may-ari. Pag nagka-problema ka sa kanya, di ka na makakalabas ng buhay. Eduardo Ramos. Napansin ni Eduardo na nakatingin si Omar, kaya lumapit siya, mabibigat ang bawat hakbang, at tumayo sa pagitan nila ni Ana. Napakunot ang mga mata nito. Bago ka rito, pamilyar ang mukha mo, aniya? Gusto ko lang tumingin-tingin. Mukhang masaya ang lugar. Sagot ni Omar habang pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Kahit tumitingin lang, siguraduhin mong alam mo kung saan ka tumitingin. Hindi para sa lahat ang lugar na to. Ayaw namin ng mga matang masyadong mapanuri. Pagkatapos ay tumalikod si Eduardo na may halong pagbaliwala. Sa sandaling iyon, hinila ng isa pang babae si Ana papunta sa likod. Bago ito tuluyang mawala, nagtama ang mga mata nila ni Omar. Nakita niya roon ang takot, pagkabigla at malalim na sakit. Napayuko si Omar. Pinipigilan ang sarili. Halos bumaon ang mga kuko niya sa palad sa sobrang higpit ng kapit. Lumapit si Gabriel mula sa kabilang bahagi ng bar, na parang umorder lang ng beer. Habang naglalakad palapit, bumulong siya kay Omar. Lumabas ka na agad.
Ayaw nating maalala niya ang mukha mo. Sa labas, sumandal si Omar sa pader ng Restaurante Rosa Roja. Masyado nang maputla ang mukha niya. Humitit si Gabriel ng malalim mula sa sigarilyo bago nagsalita matapos ang ilang segundo. Ngayon naiintindihan mo na, hindi ba? Hindi pumunta dito ang batang yan ng kusa. Pero kapag nagbukas tayo ng kaso, sasabihin nilang pumayag siya. Sa batas ngayon, kung walang malinaw na pamimilit, ni hindi na poprotektahan ang isang batang kasing edad niya. 14 lang. Pumikit si Omar at mahina niyang sinabi, "Kailangan kong iligtas ang anak ko, kahit ano pa ang mangyari." 2 araw ang lumipas, hindi pumasok si Omar sa shift niya sa Hospital General de la Esperanza. Nagpaalam siyang may sakit, pero ang totoo, hindi siya nakatulog ni isang minuto. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga mata ni Ana, puno ng takot, ang mga pasa sa pulso nito, ang pagbabanta ni Eduardo Ramos, at ang katotohanang ang anak niya ay napipilitang mag-alok ng inumin sa mga lalaking halos doble ang edad nito, sa isang ilegal na bar na pinatatakbo ng mga kriminal. Umupo siya sa maliit niyang kusina at muling pinanood ang video. Sa bawat ulit, para bang mas nadudurog ang puso niya. Hindi karapat-dapat si Ana sa ganitong kapalaran. 2:45, sinuot niya ang kanyang lumang jacket, naglagay ng sombrero at maskara, at ikinabit ang maliit na kamerang bigay ni Gabriel sa kanyang damit. Kinuha niya ang maliit na kutsilyo, hindi para gamitin, kundi para ipaalala sa sarili na wala ng atrasan. Binuksan niya ang telepono at minonitor ang live feed. Nakikita niyang naghahanda si Ana para muling lumabas ng kwarto. 2:41, dahan-dahan itong binuksan ang bintana at tumalon palabas. Nakatago si Omar sa paanan ng hagdan sa loob ng gusali. Halos tumatalo ng puso sa dibdib niya. Dumating na naman ang parehong lalaking maskara sa motorsiklo at kinuha si Ana. Siya na naman. Bulong ni Omar na may galit. Sinundan niya sila ng palihim gamit ang night bus. Patuloy siyang minomonitor ni Gabriel sa telepono. At gaya ng inaasahan, humantong muli ang motorsiklo sa madidilim na eskinita sa downtown kung saan naglipa na ang mga ilegal na bar. 2:12 ng hating gabi, nakatayo si Omar sa harap ng Restaurante Rosa Roja. Mahina at paputol-putol ang pag-ilaw ng pulang neon na karatulan nito. "Isa na lang. Kailangan ko lang siyang makita ulit. Kahit minsan pa," mahinang bulong niya sa sarili. Pumasok siya at agad na sinalubong ng malakas na musikang parang martilyong tumatama sa ulo. Nakakasulasok ang amoy, usok ng sigarilyo, at murang alak ang bumabalot sa buong lugar. Mahina ang mga ilaw at halos natatabunan ng anino ang mga mesa. Mga batang babae na nakasuot ng maiikling pulang palda at puting blusa ang palakad-lakad sa pagitan ng mga mesa. Parang mga kaluluwang pagod na nagsisilbi ng inumin sabay pilit na mga nangiti. Naroon si Ana Castillo, nakatayo sa tabi ng ilang bote. Halos walang ka-makeup ang mukha niya at ang mga mata niya ay parang wala ng laman na tila nilisan na ng buhay ang katawan niya. May isang lalaking nasa mga 50 ang nakaupo sa tabi niya. May hawak na baso at nakangiting nagsasalita. "Tara na, ganda. Huwag ka naman ganyan kaseryoso. Ngumiti ka, bibigyan pa kita ng CCO pesos extra." Kinuha ni Ana ang bote, umiwas ng tingin, at sinabayan iyon ng paglingon habang nagsasalin ng inumin. Bigla niyang naramdaman ang kamay ng lalaki na gumapang papunta sa baywang niya. Napaigtad si Ana kahit bahagya lang. "Baguhan ka pa siguro rito. Mas masarap lagi ang mga bagong dating." Tumunog ng mahina ang baso ng bumangga sa mesa. Mahigpit na sinakal ng galit si Omar. Halos umapoy ang mga mata niya. Biglang lumapit sa kanya ang isang dalagang kulot, ang buhok na may bahid na pula. Mga 16 na taong gulang. "Ngayon ka lang ba dito?" tanong niya. "Ako si Sofia Vargas."
Oo, unang beses, sagot ni Omar. Gusto mo bang may maupo sa'yo? Pwede kitang dalhin sa private room, alok ng dalaga. Pinisil ni Omar ang panga niya. Yung babae sa sulok, ano pangalan niya? Tumingin si Sofia, tapos dahan-dahang umiwas at umiling. Huwag kang lumapit sa kanya. Kagabi lang, kinulong siya ni Eduardo sa likod hanggang umaga kasi tumanggi siya sa isang kostyumer. Lumapit pa ng bahagya si Sofia at bumulong. Huwag kang magpahalata. Pero ang pangalan niya Ana. Maliit siya pero matigas ang ulo. Pero kapag tinakot ng husto, sumusuko rin tulad ng iba. Nagpatuloy pa siya, mas mahina ang boses. May mga nakatagong kamera ang manager. Lahat ng babae, kinokontra niya gamit yung mga video habang nagsisilbi ng alak. Paulit-ulit nila kaming tinatakot. Lahat kami napagdaanan yon. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ni Omar. Susunod na sana siya kay Ana. Pero lumitaw bigla si Eduardo Ramos. Hinarangan ang daraanan niya. Nakangisi itong may halong pang-uuyam. Yang interes mo sa batang yon, nakakaabala, sabi ni Eduardo. Hindi. Parang pamilyar lang mukha niya, pilit na sagot ni Omar. Walang pamilyar dito. Isang patakaran namin, walang tanong, walang tingin, at walang hawak kung hindi ka nagbabayad. Napalunok si Omar at umatras ng dahan-dahan. Mahirap pigilan ang sarili, pero kailangan niya ng ebidensya. 2:43 ng umaga, pumasok ang isang lalaking nasa mga 50 rin, kulay abo ang buhok, at nakaayos na business suit. Kumaway siya kay Eduardo bago itinuro si Ana. Lumapit si Ana, nakapaskil ang isang nakapilitang ngiti, at sinilbihan siya ng inumin. May ibinulong ang lalaki sa taingan niya na biglang nagpabagsak ng kulay ng mukha ni Ana. Buhay ang takot sa mga mata niya. Tinangka niyang umatras pero hinawakan ng lalaki ang pulso niya at lumapit pa. Oy, nagbayad na ako ng advance. Kung ayaw mo, tatawagin ko si Eduardo. Napakagatlabi si Ana. Halos pabulong, pakiusap, huwag. Nagsisilbi lang ako ng inumin. Hindi ikaw ang gumagawa ng mga patakaran dito. Hinila niya si Ana at pinaupo sa tabi niya. Ang kamay niya, unti-unting gumapang papunta sa hita ng dalaga. Tumayo si Omar agad. Hinawakan ng maliit na kamerang nakakabit sa damit niya. Halos manghina ang tuhod niya. Lumabas siya ng bar na parang nauubusan ng hangin. Sa labas, napadaan ang isang waiter na nasa 30 anyos at nakita ang itsura niya. Kailangan mo ng tubig? Tanong nito. Huminga ng malalim si Omar. Pwede ba kitang tanungin? Legal ba ang lisensya ng lugar na to? Umiling ang lalaki at mapait na tumawa. Dito, ang lisensya ginagamit lang pampunas ng bibig. Hindi basta lumabas si Omar sa Rosa Roja. Lumabas siyang parang nalunod na nakalutang. Nagsimulang umambon ng banayad. Nasa sasakyan si Gabriel Morales. Naghihintay. Binuksan niya ang pinto. Na-video mo? Tanong ni Gabriel. Oo, malinaw ang mukha, malinaw ang boses. Maganda, pero huwag ka munang diretso sa pulis. Kung may koneksyon si Eduardo, ililibing nila ang ebidensya. Hindi umimik si Omar. Kinagat na.